Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. BBBM bagsak sa survey, samantalang si VP Sara tumaas palalo. Ayon ito sa Pulse Asia Survey nitong buwan lang ng Marso 2025. Natural nagtaka pa kayo. Yan na ang resulta sa mga pinaggagawa ng Marcos admin sa mga Duterte. Kapag kinawawa nyo ang taong mabait, taong bayan talaga ang makaklaban nyo. Akala nyo kasi nasa panahon pa tayo ng lumang bato. Ang mga tao ngayon ay marunong nang tumingin ng tama sa mali. Yan, sige, patuloy nyo pang galitin ang mga tao. Para sa susunod na survey, negative na talaga ang ratings nyo. Matutulad itong Marcos family sa mga Aquino, sigurado ako diyan. Tingnan nyo, hindi na manalo-nalo ang mga kandidato nila. Huwag kayong mag-alala. Dahil yung galit namin sa inyo, sagad. Nasagad na. Yung galit namin, hanggang sa susunod nyo pang mga henerasyon. Lahat ng ito, tatandaan namin. Hindi lang yan. Ipapasa pa namin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ikukwento namin ito hanggang sa kaapo-apuhan namin. Alam mo si Bongbong kung hindi presidente yan, kahit singhutin niya lahat ng buhangin sa Pilipinas, lahat kahit magpakamatay yan, wala kaming paki dyan. Kaya sa mga DDS na mahal si Duterte, ibalot ninyo sa foil, imarinate ninyo, tapos ilagay ninyo sa oven. Pwede mabulok. Sino man namang hindi mag-uulit-ulit magsalita, alam naman namin na mga DDS mahirap makaintindi kasi bubo. Magandang araw mga kaibigan. Okay. Narito ang mainit na balita at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Matapos umugong ulit yung usapin sa Polvoron video at yung walang katapusan na bangag issue, abay mantakin nyo, pinagmumura mga kababayan, mga kaibigan, ang ating presidente, pati na ang gobyerno. Pero mga kaibigan, nakahanap sila. Nakahanap sila ng katapat na isang Marcos supporter na talagang pinaiyak ang mga DDS. Talagang huling-huli yung inis ng mga Duterte supporters. Pero bago natin panoorin ito mga kaibigan, paki-like naman. Yan. Ang ating video. Maraming salamat mga kaibigan. So eto mga kaibigan, umpisahan natin dito kay Eden Santos. Yung tanong niya, alam ko mga ilan sa inyo, karamihan sa inyo, napanood nyo na itong kabuuan nito. Pero ito mga kaibigan, kinuha lang natin yung punto. Okay? Kasi dito talaga nag-umpisa eh. Umpisahan natin ito. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Diyan po tayo mag-i-start talaga, no? Sino po ba yung humihingi? Yung sunod dito, eto na. Okay, handaan nyo po Ulit, pinagmumura. Okay, ang Pangulo. Pero, meron pong isang Marcos supporter na talagang binira din itong mga DDS na to. Talagang, tingnan nyo, iyak talaga mamaya itong mga to. Ano, kami nga, ang ilan to si Claire, parang tanga to. Hindi ka ba nagpo-post sa social media? Anong nangyaring PCO ka pa kung wala kang alam nangyayari sa social media? Liwanagin ko lang yung naririnig nyo na tawa o laugh track na yan, sa video na po mismo ni Dada yan hindi po sa atin, okay? Para malinaw lang po, hindi po tayo yung gumagamit ng laugh track ngayon, si Dada. Buong Pilipinas, tinatawag na Marcos Bangag yan eh. Kaya tinatawag na Marcos Bangag yan kasi kita-kita na yung mga yung manifestations ng long use of drugs. Kaya nga, ang dami ng mga Pilipino na nananawagan si Vic Rodriguez, si Harry Roque, nananawagan drug test dyan, di ba? Para maang-maang ka, wala kang alam na nanghihingi ng drug test dyan sa bossing mong
O pinagli sa ulap. Grabe, no, mga kaibigan? Pero sige lang, tuloy lang. Anak ng tinapay talaga tong babae na to. Dinidemand namin kasi nga hindi naman siya ordinary. Tangina, alam mo si Bongbong kung hindi presidente yan, kahit singhutin niya lahat ng buhangin sa Pilipinas. Lahat, kahit magpakamatay yan, wala kaming paki dyan. Grabe, no, mga kaibigan, no? Tindi. Ay, ang tindi. Pero sabi ko nga, kung yung mga Duterte supporters tuwang-tuwa dito sa mga pahayag ni Dada, abay mamaya, sigurado ako, maraming mapipikon dito ng mga Duterte supporters. Maniwala ka, wala kaming paki dyan. Kahit ano yan, kahit iburol mo na 3 taon yan, baka walang pumunta dyan sa hinayupak na yan. Walang kwentang tao yan eh. Kaya lang presidente siya ng Pilipinas, kaya may kwenta siya sa amin. Pero napatunayan nyo ba yung mga binabato ninyo kay Pangulong Marcos? Talaga, oh. Di ba? Ikaw ba? Subukan mo kaya pumasok ng lasing diyan sa Malacanang. Hindi ba? Tatanggalin ka sa trabaho. Bawal yun eh. Papasok ka sa trabaho ng lasing. Bawal yun. Eh yun nga, lasing lang. Lalo pa kaya yung bangag. Gago din talaga to eh. Ayan, mga kaibigan, ang tindi kung magmura sa Pangulo, sa gobyerno, pati kay Yusek Claire. Pero mamaya, bago yung bardagulan na yan, sinagot naman ni Attorney Claire to, di ba? Doon din mismo sa naging press briefing. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang, ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Tama. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. So, mga kaibigan, no? Tama naman, di ba? Sila yung humihingi eh. Hindi sila yung magpatunay. Pero ito, mga kaibigan, huwag na natin patagalin to. Etong susunod na ipapakita ko sa inyo, ito talaga malupit, mga kaibigan. Ito yung magpapaiyak sa mga Duterte supporters sa mga pambabalahura nila sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, no? At sa ating Yusek Claire. Wait lang, mga kaibigan, check lang natin. So ito, mga kaibigan, ito. Okay, check natin ito ulit. So ito, mga kaibigan, okay, kay Kent Garcia. Okay. Pakinggan nyo, mga kaibigan, kung paano niya paiyakin, at talagang mapipikon at maiinis dito itong mga Duterte supporters. Kung gaano sila kalakas magmura, no? Balahurain ang ating gobyerno. Ito. Sabi ni Digong dito, matanda na ako. Pwede na akong mamatay kahit anumang oras. Pero gusto kong mamatay sa aking bansa. Tapos, siniguro naman ni VP Sara sa publiko na nakatanggap ng maayos na medical care ang ama sa loob ng detention facility ng International Criminal Court. So, ito na mga kababayan, may habili na si Digong bago mamatay. O kaya mga DDS, mamamatay na yung idol ninyo. Masama ang loob nyo dyan. Sigurado ako. Sa sinabi ni Kent. Kaya ngayon, habang maaga pa, kung talagang solid kayo, samahan nyo na sa loob. Para hindi mabulok, hindi mawala, ibalot nyo sa foil, imarinate ninyo. Hala, ang tindi nun. Ano pa? Sige. Diba? Ito, ikakat na naman ito ng mga kaibigan natin dyan. Tapos i-post na naman nila ito sa Facebook. Yes, salamat, salamat. I-post ninyo, walang problema. Para malaman ito ng mga DDS. Si Digong may habilin. Kahit anuman daw oras, mamamatay na siya. So kung gusto man daw niyang mamatay, sa bansa niya. Ang tanong ngayon, hindi ka na makauwi doon ng buhay. Makauwi ka doon, nakagarapon na. Kaya sa mga DDS na mahal si Duterte, ibalot ninyo sa foil, imarinate ninyo, tapos ilagay ninyo sa oven. Pero hindi mabulok. Grabe. Tindi. Kuwang-kuwa
makuha yung inis ng mga ano eh. Ay nako. Pwede nyo man lagyan ng formalin, katulad ng ano, katulad ng mga isda, di ba? Bago mo i-harvest yan, tapos i-deliver mo sa ibang bansa. Di ba ini-inji ka ng formalin yung iba? Oh, para hindi mabulok, ganun gawin nyo kay Digong. Eh si Apo Lakay nga, ilang taon nang nakalipas na matay, hindi nga nabulok yung katawan, hindi na agnas. Ganun gawin niyo kay Digong. Habang buhay pa, injikan nyo na, para hindi maagnas. Di ba? Pwede naman nating sabihin na stem cell. Oh, magpa-stem cell. Tapos, ang chemical na gamit, formalin. Bakit? Sa formalin kasi, tiba-tiba. Hindi ka malalata. Di ba? Saan ka pa? Yung stem cell mo, ang gamit mong chemical, formalin. Hindi ka talaga mabubulok. Maanghang nga lang. Di ba? So yun, si Digong may huling habilin bago mamatay. Oo, gustong sa Pilipinas ilibing. In your dreams. Di ba? In your dreams. Oo, gatuga-tuga ka, gagawa-gawa ka ng kasalanan, tapos pag namatay ka, hiling-hiling ka pa sa Pilipinas. Huwag na, diyan ka na mamatay. Iuwi ka lang sa Pilipinas sa kagarapon. Masakit din Grabe. Inis tong mga Duterte dito. Sa mga DDS dyan, na mahal nyo si Digong, habang maaga pa, samahan nyo na sa loob. Di ba GC Dakanay, talagang uulit-ulitin ko. Sino man namang hindi mag-uulit-ulit magsalita, alam naman namin na mga DDS mahirap makaintindi kasi bubo. Ulit-ulitin ko yan. Di ba mga kababayan ko, mga kakamping? Talagang uulit-ulitin ni Kent na talagang mga bobo itong mga Duterte supporters. At loyalista. Kailangan natin ulit-ulitin ang ating sinasabi na kung mahal nila si Digong, samahan nila sa loob kasi may habilin na mamamatay na. Kung mahal ninyo si Digong, ibalot ninyo sa foil, imarinate ninyo. Nakahanap sila ng katapat. Paano ba yan? Kung gaano nyo binabalahura yung Pangulo, ano rin kaya mararamdaman nyo pag binabalahura din ang dating Pangulong Duterte? Diba? Tapos itapon ninyo sa West Philippine Sea. So yun mga kaibigan, matindi nga yung banat dito, mga birada ni Kent Garcia na talagang maiinis talaga itong mga Duterte supporters dito sa mga banat ni Kent. Pero eto mga kaibigan seryoso, pagdating ho dito kasi sa usapin kung sino nga ba talaga yung gumagamit, malinaw naman po kung sino, di ba? Eto mga kaibigan, ang balitang ito, eto, yan, sa ABS-CBN, dated 2017. Okay, February 10, 2017 pa po yan. Ayun dito, Duterte on fentanyl use felt like Cloud9. Diyan ho, umamin ang dating Pangulong Duterte. Fentanyl. Kaya yung sinasabi ni Pangulong Marcos, na dahil yan sa fentanyl, totoo ho yun. Totoo yan na gumagamit ang dating Pangulong Duterte. Siya na mismo nagsabi. Ngayon, yung nagsasabi kanina, sinabi ni Dada na nasa ulap yung Pangulong Marcos dahil sa kakasinghot. Hindi kaya si Duterte yun? Hindi kaya si Digong, mga kaibigan? Okay. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.